examples, tapos yung mga very famous, pag pinag-uusapan mo yung land reform, yung experience ng Japan, Taiwan, South Korea, yung mga umunlad, nag-implement sila ng land reform. Kaya napaka-importante, bagamat hindi gaano pinag-uusapan sa loob ng akademya ang land reform, napaka-importante nito. Sa kasalukuyan, meron ng 11 programa ang land reform sa Pilipinas, nagsimula pa kay Quezon, dahil kinikilala niya na ang karamihan ng mga Pilipino ay mga magsasaka at kailangan tugunan ang kanilang mga kahilingan na magkaroon ng sariling lupa. Bagamat lahat ng presidente na alam natin na kalakhan ay mga graduate ng UP, meron silang programa para sa land reform, wala pa rin siyang significant impact sa ating pag-unlad. Alam niyo po ba, kahit pinagmamalaki ni Pinoy na marami ng mga lupa ang naipamahagi, 10% lang po ng pinagbigyan nila ng mga CLOA, yung Certificate of Land Ownership, at saka yung mga CLT, nakakabayad sa land bank. Just 10%. Pero hindi pa ho lahat yun nabibigyan talaga ng lupa. No? Kasi kailangan nila magbayad for 25 years. No? At 10% lang nabigyan, kasi 10% na yun, magbabayad pa sila for 25 years sa isang rate na ang nagdidictate yung landlord. Sabihin, ako, meron akong lupa. Sabi ng gobyerno, idaan natin sa land reform. Sasabihin ko kung magkano yung lupa ko. Bibili ng gobyerno. Tapos yung gobyerno, sisingilin yung mga magsasaka. Pag sinabi kong 1 million tong 100 square meters, dahil yun ang fair market value sa palagay ko, at sumang-ayon yung DAN, ay ayun ang babayaran ng magsasaka. At dyan, ang nakakalungkot, isa na sa mga nakakalungkot na mga pangyayari sa ating land reform program. Kasi, hindi naman kaya bilhin na magsasaka. Mahihirap na nga sila. Pagbabayarin mo pa ng milyon-milyon. Diba? Kaya, yan yung sa Hacienda Luisita. Alam niyo ba yung kwento ng Hacienda Luisita ni Pinoy? Diba? Ano yan? Nangutang ang mga kuwangko para bilhin yung Hacienda Luisita. Nangutang sila sa, I think, GSIS. Pero may kasunduan na after 10 years, ipamamahagi na ng kuwangko yung lupa sa mga magsasaka. Pero after 10 years, nagkalimutan na. Diba? Simula yan, I think, 50s or 60s. Hanggang ngayon, yung lupa, nasa kuwangko pa rin. At ngayon, dahil sinabi na kailangan idaan sa land reform, babayaran naman ng mga magsasaka si kuwangko ng milyon-milyon. Dahil kanya daw yung lupa. Nasaan yung kasunduan ng 1950s or 60s na kailangan nilang ibigay sa mga magsasaka yung lupa? Wala. Sabi nga ng IFAD, isa sa pinakahadlang sa pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa ay yung mga landlords. Sila naman yung nasa kongreso, sila yung gumagawa ng batas. Kaya parating nakaskew para sa kanilang sariling interes yung mga batas. Nakakalungkot yan ako. Pag napunta talaga kayo sa sa kanayunan, pag narinig niyo yung mga kwento nila, diba, sa Isabela, kailan lang ako galing, doon din ako nag-organisa. Yung mga CLOA, binigay na yun ng DAR, nakukuha pa uli yan. Diyan sa Hacienda Luok, sa Batangas, may ginagawang kalye, dun sa bundok ng Maragondon. Meron ng mga CLT, Certificate of Land Transfer under PD 27 ni Marcos. Hindi kinilala ng DAR. Sabi ng DAR, Henry C. yung lupa. Kaya katakataka, bakit pa may CLT, bakit pa may CLOA, kung pwede naman siyang kunin ulit ng gobyerno. At binayaran na yun ng mga magsasaka ng ilang dekada. Kaya, ewan ko kung may major impact nga itong land reform program sa Pilipinas. Ito nga, isang example to na
na 15 taon na nagbabayad sa Land Bank. Pero, nawala pa rin sa kanila yung kanilang lupa. Hindi pa rin nila makuha yung kanilang lupa dahil hindi na raw yung covered ng agrarian reform dahil may bago ng batas. Nagsasabi hindi na sa kanila yung kanilang lupa. Yung cartel. Kaya, yan yung isang realidad sa kanayunan na kailangan natin bigyan ng pansin. At sinasabi ng GFIG, no, kinote niya, when the cost of inaction can be very high, the legitimate claims of the rural poor are ignored, the negative consequences of failing to act can be huge. It can lead to violence. At alam naman natin, no, hindi nalingid sa atin na maraming NPA sa kanayunan. Kahit hindi na natin naririnig ngayon, dahil pumunta ako sa kanayunan, marami pa rin ako nakakasalubong, no, na may mga armas. Dahil napipilitan silang umawak ng armas kasi kung hindi, yung mga manggagancho, yung mga manluloko, yung mga nangaagaw ng lupa, ay nandun pa rin. Yung sa San Mariano nga lang, sa Isabela, talagang daang-daang mga magsasaka yung halos nag-iiyakan dahil meron daw pumunta doon, mineso yung kanilang lupa, kinuha yung kanilang mga pangalan dahil bibigyan na raw sila ng CLOA. Pagdating ng CLOA, sinabi na award na yung CLOA, hindi sa kanila yung CLOA na bunta, sa ibang tao. Samantalang sila yung naghawan, sila yung nagtanim, sila yung nagpaganda ng lupa, pero at the end, ibang nakikinabang. Marami pong ganyan ang nangyayari. Kaya kapag hindi natin na-address talaga yan ng mabuti, it will lead to more violence. Ngayon, sabi nga natin, that is the root cause of the violence in the rural areas. Kailangan, anuhin natin, resolbahin natin. Pag yan ay na-resolba, sigurado ko mawawala yung mga NPA. Sila lang naman pinaglalaban nila eh. So, ano ba yung kailangan natin? Yung genuine agrarian reform. Ano ba yung kaibahan nito sa land reform? Pag tinignan mo yung literature, no, sa usapin ng land reform, iba daw yung kataga sa Pilipinas, yung tawag natin ng agrarian reform. Kasi aside from distribution of land, pero dito sa genuine agrarian reform, free distribution. Wala nang bayad yung mga magsasaka. Kasi mahihirap na nga sila eh. Pagbabayarin mo pa, sila naman ang nagpaunlad ng mga lupain. Meron din tayo sa agrarian reform is the provision of support services. Kapag wala kang support services, mahihirapan ng mga magsasaka paunlarin ang kanilang kalupaan. Ang tawag dito, dyan pumapasok yung malaking role nating mga estudyante kung paano tayo makakatulong para mapaunlad yung kabuhayan ng mga magsasaka sa kanayunan. Diba? Kaya nyo bang gumawa ng panibagong mga seeds na minimal or no input? Pwede ba yun? Pwede ba yun na wala ng fertilizers, pesticides, pero maganda yung yield? Pwede ba yun sa mga students? Sorry human eco ko, hindi ko pinag-aralan yan eh. May posibilidad bang ganon? Na may yield na malaki? No. Hindi daw pwede. Pero para sa akin, kayo yung mga scientists, think outside of the box. There might be a way. In the future, you may have the knowledge to develop such technology. Kasi if we think inside the box, that thinks that we can only develop seeds with all the inputs, then we might as well have believed that the sun, that the earth is at the center of the universe. Diba? Ang paborito ko po kasi si Galileo Galilei pag dinidiscuss ko to. Diba? Nung panahon ni Galileo Galilei, if you discuss anything beyond conventional wisdom, if you think inside the box, then you're safe. But if you decide to talk, to
to discuss things outside of the box, which means that you are discussing things outside of what the Catholic Church is saying. Diba? Noong panahon na yun. Pag sinabi ng simbahang Katoliko, ito yung totoo, kailangan sundin mo. Pag hindi mo sinod, ano mangyayari sa'yo? Pupunta ka sa impyerno, masusunog ka. Ngayon, kung hindi ka pa, kung suwail ka pa din, ay, pwede ka nilang i-torture, o kaya pwede ka nilang patayin. Pero si Galileo Galilei, diba, scientist siya, nag-isip siya sa labas ng box, bagamat pinarusahan siya dahil in-excommunicate siya, pero at least ngayon naniniwala na tayo na hindi naman pala yung Earth ang nasa sentro ng ating solar system, kundi yung Sun. It's a challenge for everybody, for us to think outside of the box. Hindi natin kailangan maniwala basta-basta sa conventional knowledge. Let's challenge it. Bagamat tinuturo sa atin to dahil ito yung pinaka-advanced knowledge na meron tayo. Pero sometimes we should be crazy enough to do crazy things. No? Para natatawa na kayo. Always ba crazy things ginagawa niyo? Huwag naman parati. Ito yung huli kong slide bago tayo magtanong na yung nasa ibaba, kikita nyo, panahon pa ng mga pharaohs, ganyan na ang teknolohiya ng pagsasaka. At sa Pilipinas, after 2,000 years, ganun pa rin ang gamit natin. Diba? Kaya kapag meron kang tunay reformang agraryo, kailangan paunlarin mo rin yung iyong mga kagamitan sa pagsasaka. Hindi pwedeng ibibigay mo lang sa magsasaka yung lupa, kundi bibigyan mo rin sa ng suporta, yung mga acting, yung patubig, yung kanina wala daw patubig, yung mga seeds, no? At iba pang mga teknolohiya. Kaya napaka-importante ng role ng UPLB para matulungan yung kalakhan ng mamamayan ng mga Pilipino dahil napakarami nga nilang mahirap, nagulugmok at kailangan ng tulong. Okay? Yun lang po. Baka meron po kayong katanungan o kaya meron kayong suggestion at bukas po ako sa inyong mga katanungan. Salamat po. Maraming salamat, Prof. Messina. Bago po tayo mag-open forum, let's call our director, si Dr. Chito Potasio, to give our certificate of appreciation to our resource speaker. Sir, picture tayo. Picture. Sir, buha po kami ha. Lapit na ito. Naiilawan ko kayo. Oo. Okay na. Buha po kami ha. Oh, sir, forward po kayong pati. Para ako sa smile ko. 1, 2. Isa pa po. 1, 2. Thank you. Thank you, sir. Sige. Salamat. Okay, sino pong merong unang tanong? Si Ma'am po yata na taga Sipap. Ano na nga pong pangalan niya? Nagkukwentuhan kami tungkol sa land retention. At saka ang mga gimmick ng mga mayayamang landlord. Kung paano magkakaroon ng mas marami pang lupa. From sa Community Innovation Study Center ho ako na dati-rate ay ang parte ho namin ay from the Institute of Agrarian and Urban Development Studies. So medyo nadamihan ho ng researches that I have been undertaking ay sa agrarian reform. So I agree with you na talagang kulang sa support services ang napo-provide under the CARP. Pero hindi naman todo failure ang programa because if you would look at the program, tatlo po ang components. And in fact, na sinasabi mong genuine agrarian reform, I thought you were lobbying for yung GARB na but the way I understood it, ang point mo is there should be support services, which is provided for under RA 6657. Meron hong support services, but let's admit it, at this point, kulang yung support services that are being extended. Yun ang isang
sabi ko nga, pag binalansin natin ang accomplishment ng DAR sa LTI, totoo naman na malaki ang when you talk of sa land distribution, in fact, even those who are against the program, ay sinasabi na ang isang malaking accomplishment ng DAR is land distribution. DAR and DENR. Let's not forget the DENR side, ay yun nga, yung sa pamamahagi ng lupa. Kaya lang, it's not enough for us, for the government, to give the lands. Dapat nandun yung support services. Pinakita nga sa video, you have to provide irrigation, farm-to-market roads, market assistance, technology. Technology transfer is very critical. Kasi ano ang saysay ng lupa kung wala rin namang modernong teknolohiya na pwedeng i-adapt ang ating mga farmers. So yun yung mga kumbaga sa yun yung downside of the program, na ang nagiging tendency natin to look at it in a very bad light. But as I say, balansehin natin. And then, ang isang is, yung doon ako disagree, doon sa sasabihin natin, kawawa ang farmers, bakit pagbabayaran? Remember, kasi we tend to look at CARP in the context of only large landowners. Pero pag titingin natin yung phases dapat ng CARP, covered din yung 7 to 25 hectares na hindi ito yung mga rich landowners. These are simple, kasi we did a study on this before. Mga simple lang, mga retired government official, employees na gusto makapag-aktikha para sa kanilang mga anak-anak. So, nadali sila ng CARP. Kaya masama din ang loob nila. So, yun nga, I think there is a need to look at the program on a holistic point of view. Ang na-notice ko kasi dun sa video, ang napuntahan talaga are really the bad cases. And really, talagang existing yon. But there are also, kanina lang doon sa klase ko, I was giving out an example of an area in Camarines Sur, Chito, yung sa Pecuaria, is an agrarian reform community na sabi ko, swerte because they were provided all the support services they needed, pati yung kapital na kailangan nila. There was an NGO which assisted them during their community organizing days. Tapos, swerte pa rin sila na yung kooperatiba, yung mga members noon at yung opisyalis ay forward thinking. Sabi ko, ito yung mga plus factors which brought about the success of that ARC and the cooperative. So, kung meron tayong istoryang napakalungkot, meron din naman tayong istoryang nagwawagi ang ating kumbaga programa. Yun lang comment ko. So, thank you po, ma'am. Maganda, mahusay nga na mayroong mga ganung mga pangyayari, no? Na sana ma-scale up, maparami, dahil yun naman talaga yung kailangan natin, sasabi natin. Pag may support services, at saka merong land distribution, no problem. Pero ako yung mga sinabi ko, yung mga napuntahan ko po ng mga lugar na nag-stay nga ako ng halos 8 taon na nakatira doon, kalunos-lunos. Maganda ho yun. Marami rin ho akong mga narinig na kwento, bagamat hindi ko pa nabibisita, na may mga successful na mga agrarian reform program. Sana nga ma-replicate yan sa maraming lugar sa Pilipinas. Ang mga naging karanasan ko nga ho nakakaiyak. Nakakaiyak. O meron pa ho kayong mga katanungan, lalo na yung mga estudyante natin. Ako, kayo ang pag-asa ng bayan. No? Kung tumingin na sa ma'am sa inyo, matay kayo. Pag tumingin na yan, kailangan magtanong kayo. Oo, no? Pero okay lang sa akin kung Meron ba kayong mga lupa? Yung mga lolo nyo, tatay nyo? Meron ba kayong pwedeng isaka? Meron ba sa inyo meron pwedeng manahing lupa? Kasi parang nag-aaral kayo ng agriculture o crop science. Nandito kayo sa agronomy building. Meron ba tayong pupuntahan? Kasi parang yun yung medyo
nakakalungkot din eh, pagtatanungin mo, ilan sa graduate ng agriculture or agrobiotech o agribiz, economics, ang pupunta sa rural area para mag-undergo talaga ng ng crop production, magpuproduce ng, magpapatubo ng mga halaman, tayo para kainin natin. 5%. Ha? 5%? May data naman tayo ngayon yan. Magkaroon 5%. So, parang nakakalungkot, Kung 5% lang. Yun din yung isang major difference natin. Kasi kahit sa, ang difference nga kasi sa Thailand at saka sa Malaysia, Thailand at saka Taiwan, yung mga agriculture graduates usually talaga nag-engage eh. I don't have the exact data, but you can tell. You can go to the rural areas and find those with agriculture diploma to be engaging in agriculture. So hindi siya yung farmers na parang sa atin ngayon, majority pag sinabi mo pa din, poor farmers. Hindi, nagsimula din sila noon. Pero as Alan mentioned, merong yung successful model ng land reform sa Japan, Taiwan at saka Korea, buhos talaga yung kasama yung support services at saka technology. Actually, medyo nakakalungkot kasi pwede nyo tingnan yung headline ngayon, pero nakaakibat kasi yung issue talaga ng land reform sa atin, especially even the implementation of CART to dito sa nakakaiyak at masalimuong storya ng lahat ng kwento ng graph of corruption. Parang may quote ngayon kung ilang billion, 14 billion ba, at saka 1 billion. May pinapa-account ngayon ng COA sa in line with agrarian reform implementation at saka yung Agriculture Department din na 1 billion. Yun yung headline ngayon. Nasabi ko nga parang very timely sa pinag-uusapan natin. Dr. Pratash. Siguro, pwede ko lang dagdagan din sa ibang experience. Kasi I'm just reacting dun sa, hindi naman talaga tayo ganun ka-primitive na puro ganun pa yung kalabaw. Actually, halos wala na ng kalabaw in the countryside. Kapunti na lang napagtanan ng mga kubota. So, ang pinag-aanuhan niya ngayon ay yung energy. Yung last speaker namin was on energy and how much it costs in agriculture for the machines to run. I was just in Mindoro last week. At ang kanilang harvesting doon ng rice ay harvesters na, combines. At ang tawag nila, at least yung iba, ay halimaw. Ibig sabihin, kaya pala halimaw dahil inaagawan sila yung iba ng trabaho. Pero dahil naman din pala kasi, may malaki yung sociological impact din ng hand harvesting. Ang laki ng kanilang cost, yung kanilang kaparte. In a way, medyo nalulugi din yung producer kasi hard na rin yung so parang you would be earning more if you would go by the machines rather than if you have yung mga kasaka na nagka-harvest. So actually it's improving and yung PhilRice, they have kasi nandito rin sila last time, pero silang movement, gusto nila ang maging milyonaryo ka ang magsasaka. And gusto nila ay magiging varied ang agriculture. So hindi lang rice, meron din kasamang mga ibang crops and even animals. Let's say lagyan ng fish, ducks, chicken na magko-complement sa farming system. Na dati natin ginagawa noon, medyo nawala na sa monoculture. So ngayon, nagiging more intensive ang production sa agriculture. And actually, we have yung kaninang tanong about seeds, we do have using then mga sari-saring avenues, biotech, organic agriculture, we can actually produce more with less. So, but actually, you cannot really have production ng with nothing. So, medyo inaanuhan lang. We're working smarter using mga mycorrhiza, mycobam, nitro-N, and other
less water, so para ma-reduce yung production. So yung field rice, then meron silang 5-10 challenge to produce 10 tons at 5 pesos per kilogram cost. So madaming ano. Isa ko lang comment din diyan sa land reform. I agree that maganda pag ikaw may lupa, at I could see that in Lipa, where everybody has a small plot of land and they're very industrious, and nakita mo madaming mga small rural banks, mga lending institutions, very progressive in Lipa. And because walang talagang big landowner na parang halos lahat ay meron. But what I could see naman doon sa mga bigyan ng land reform, mamaya lang ay ibinenta na nila. Sinanghana. So, in fact, my classmate who's an agribusiness major and involved din sa si Vince, I now, sabi niya, he's buying like 5 hectares in Capas Tarlac to plant rice. I think from the ARCs, former or AR beneficiary. No? Kasi binibenta na nga nila eh. So it's really sad na it didn't work out. But in some crops, notably in banana, I saw na maraming success stories doon because of like yung kanilang contract growing na and parang last time I was there para sa aerial spraying, nagpapa-aerial spray din sila kasi it's more efficient. But there are, akala ko din noon, malalaking landowners yung nasa Davao. But in fact, they only have 2-3 hectares. And then they were now parang naging consolidated. Kaya maganda yung efficient with the aerial spraying. And I didn't know na ganun pala din yung ano na there are thousands of small farmers in Mindanao on banana. Although in some of the other perennial crops, which is my specialization, parang medyo failure yung iba. Kasi nga, after the co-op, na nag-individual or cooperative takeover sila, they run out of operating capital. And dahil din yung nawala yung kanilang links sa market links. And so parang then, wala na silang kabuhayan. Ibibenta, puputulin, mga puno. Ganun nangyari. Sige po, sir. Ano nga, believe naman ako sa mga UPLB scientists. Makakahanap at makakahanap talaga ng parang mga tulad ng sinabi niya, sir, na with less inputs na ngayon, baka sa susunod na makakahanap pa tayo ng mas mahuhusay na mga suporta galing sa mga budding scientists natin. At saka siyempre, pinakamaganda talaga, i-mechanize yung production para mas efficient na tayo, mas malaki yung kikitain ng mga magsasaka. So, kasama yan dun sa mga support services sana na may bibigay kapag ibinahagi yung lupa para sa tunay na reforma sa lupa. May dagdag pa ba, ma'ams, sirs? Wala na. Plus 10 daw, pag nagano, plus 10 sa exam. Sabi ma'am. Wala na. Okay. Sige. As an addendum to what Chito said. Na-mention na rin ni Chito yung case ng banana at saka yung cooperatives in Mindanao. Banana is a special case kasi it's an usually an export crop but not always. Ang sa banana kasi is it has to be operated on a consolidated basis. Kaya it's working for banana. Kasi ang mga kadamihan ng banana farmers, they realize that they have to consolidate their lands para kasi katulad ng spraying, hindi naman pwede pa nag-spray yung aking 1 hektarya lang. Tatamay din yung kabila.